Alam kong alam mo na may housing projects ang ating kasalukuyang pamahalaan na tinatawag na Pambansang Pabahay para sa Pilipino, o mas kilala sa tawag na 4PH program. Subalit alam kong limitado pa rin ang iyong nalalaman tungkol dito. Hayaan mong sagutin mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang iyong mga katanungan tungkol dito tulad ng: para kanino ba ang pabahay na ito? Sino ang mga kwalipikadong makatanggap ng pabahay? Paano maka-avail ng pabahay na ito at ano ang mga requirements? Posible ba talagang maisakatuparan ng pamahalaan ang proyektong ito? Ano ang pakinabang nito sa bansa at sa mamamayang Pilipino? Bago natin sagutin ang lahat ng mga katanungang ito, hayaan muna nating maipaliwanag ng maayos kung ano nga ba ang programang ito ng Administrasyong Marcos. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-share ng video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ang Filipino Future Channel ay isang pro-Marcos government channel na naglalayong maihatid ang mga programa at mga nagagawa ng pamahalaan na bihirang ibinabalita sa mainstream media. Narito ang video introduction na inilathala ng Department of Human Settlements and Urban Development sa kanilang website, na atin rin namang ibabahagi ngayon upang mas marami pang mga kababayan natin ang makaalam nito. Magandang balita para sa mga nagnanais na magkaroon ng disente at abot-kayang pabahay. Narito na ang programa ng gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ang tawag sa programang ito ay ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa pamumuno ni Secretary Rizalino Jerry Acusar. Ang layunin nito ay matugunan ang milyong-milyong kakulangan sa pabahay sa pamamagitan ng in-city relocation. Taon-taon, patuloy na lumolobo ang bilang ng mga walang matirahan sa bansa. Nananatiling lugmok ang buhay ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumalalang problema sa pabahay. Nag-aalala kung may ligtas at komportableng masisilungan sa tuwing matatapos ang mahabang araw ng pagsasakripisyo para sa pamilya. Sa pinakahuling tala, 6.5 million housing units ang pangangailangan sa bansa. Para sa iba, wala ng pag-asa. Ito ang naging sandigan ng pagbuo ng flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Layon ng programa na tugunan ang pangangailangan sa pabahay sa bansa, lalong-lalo na para sa mga higit na nangangailangan, ang mga maralita nating kababayan. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development, kasama ang key shelter agencies, local government units, government financial institutions at private sector, tutugunan ang dalawang pangunahing balakid sa sektor ng pabahay: affordability at access to fund. Sa ilalim ng Pambansang Pabahay, prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na nais magkabahay, lalo na ang urban poor, informal settler families, informal sectors, minimum wage earners, gayon din ang government employees, overseas Filipino workers, TNVS at PUV drivers at operators. Bilang panimula, papasok ang local o provincial LGU sa isang kasunduan o Memorandum of Understanding sa DHSUD. Kapag natukoy na ang project site ng LGU, magkakaroon na ng Memorandum of Agreement ang LGU at DHSUD para sa interest subsidy na susundan ng tripartite agreement kasama ang Pag-ibig Fund.
Sa pagtutukoy naman ng mga benepisyaryo, aasikasuhin ng LGU ang pre-qualification stage patungo sa qualification stage ng DHSUD at approval ng Pag-ibig Fund. Samantala, para sa mga proyektong sisimula ng private developers at contractors, magkakaroon ng joint venture agreement na papasok sa public-private partnership. Dadaan ito sa DHSUD para matiyak ang documentation at compliance sa standards ng mga proyekto. Kasunod nito, maaari nang magsimula ang construction process. Sa parehong proseso, sasailalim sa qualification stage at approval ng Pag-ibig Fund ang lahat ng applications bago ang take-out. Narito ang kompletong checklist para sa local government units. Letters of intent from LGU and developer. Latest tax declaration. Clear copy of OCT, TCT. Free from liens. Not for conversion. Not agricultural free patent. Not CLOA title. Not under lis pendens litigation. Zoning classification as residential. Vicinity map. SB resolutions. Bipartite. Tripartite. Clearances. Location. DAR. Environmental Compliance Certificate. LGU Housing Project Proposal. Conceptual Design. Site Development Plan. Project Profile of Previous Housing Projects. Para naman sa mga proyektong sisimulan gamit ang privately owned land, narito ang listahan ng mga requirements. Company, Organization Profile, Proof of Existence, Resume, Key Officers, Directors, Technical Staff, Latest Audited Financial Statements, Income Tax Return for the past 3 years, Auditor's Report and Certification, Authorization and Conduct Investigation, Bank Financial Statement, Suppliers, Certificate of Winning Bidders, Ordinance of SB, SP for the project, at karagdagang Philippine Contractors Accreditation Board Certificate or PCAB para sa mga contractors. Sa pagpapatupad ng mga proyekto, kaagapay ang DHSUD sa lahat ng stages of development hanggang matupad ang pangarap na pabahay ng ating mga kababayan. Para maging benepisyaryo, maaaring lumapit sa inyong LGU para sa membership validation, compliance at consolidation ng listahan. Susuriin ang pre-qualified beneficiaries para sa endorsement sa DHSUD at i-validate naman ng Pag-ibig Fund. Kapag natukoy na ang qualified beneficiaries, maaari nang magkaroon ng individual turnover. Para sa eligibility requirements ng mga beneficiaries, narito ang listahan. Filipino citizen. Endorsement mula sa alinman sa LGU, DHSUD o NGA. Income classification. Active Pag-ibig member with at least 24 months remittance. No outstanding Pag-ibig short-term loan. Legal capacity. Age limit na 65 years old and below at not more than 70 years old on loan maturity. No Pag-ibig account foreclosed o cancelled. No Pag-ibig default. Dasyon and pago. Patuloy ang pagpupursige ng DHSUD kasama ang mga partner organizations nito sa public at private sector upang matupad ang layon ng pambansang pabahay. Sa kasalukuyan, mayroon ng nasa 20 proyekto ang nasa iba't ibang stages ng development. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang adhikain na walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Kung kayo ay may katanungan, maaaring magsadya sa tanggapan ng DSUD sa DSUD Building, Kalayaan Avenue, Corner Mayaman Street, Diliman, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kumontak sa mga sumusunod. Email info@dhsud.gov.ph. Website https://dhsud.gov.ph. Facebook o Twitter @dhsud.gov.ph. Contact number 8424-4070 or 0961-137-0196. Idinisenyo ang programang ito para sa mga minimum wage earners, ang ating mga informal settlers, yung mga na-displace mula sa danger zone, yung mga na-displace dahil sa bagyo, at sa mga kababayan natin naghahangad
na dekalidad at komportableng bahay na siguradong abot kaya ng buwanang hulog at bayad. Naniniwala ho ako na makakamit natin ang lahat ng ating hangarin para sa Pilipino at para sa bayan kung tayo ay patuloy na magdadamayan at magtutulungan. Kaya patuloy akong nananawagan ng pag-akaisa upang sama-sama din nating matupad ang pangarap ng natirahan ng bawat pamilyang Pilipino. Bahay na hindi lamang pisikal na istruktura, kung hindi bahay na matatawag nating tahanan kung saan nagmamahalan ang bawat isa. Let us also be reminded that more than the building of grand and massive structures, our goal is to secure the welfare and the best interests of the Filipino people. Let our countrymen and the future generations, therefore, be at the center of every government action. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. And in turn, every family will see that they are now uplifted, that they have better lives ahead, and be equipped to contribute to building a better, brighter, and more progressive Philippines in the years ahead. Layunin natin na maging produktibo ang pamumuhay ng mga naninirahan sa pamamagitan ng pagsisiguro na meron silang access sa mga mahalagang pasilidad gaya ng paaralan, pagamutan, mga estrukturang pangkabuhayan. Isa po ito sa mga proyekto ng aking administrasyon na nakaangkla sa ating layunin na mabigyan ng komportable, maayos at disenteng buhay ang lahat ng ating kababayan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay pangarap ng lahat ng Pilipino na nais magkaroon ng isang lugar kung saan sila makakapagsimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang ilan naman ay nangangarap dahil mula pagkabata ay hindi nila kailanman naranasan na makatulog ng mahimbing sa isang tirahan na mayroong maayos na bubong at matibay na pader. Kaya naman po, nandito tayo, ang inyong mga tagapaglingkod, na handang tumulong upang makamit ang mga pangarap ng ating mga minamahal na kababayan magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Sa pamamagitan ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o ang 4PH program, sisikapin namin maisakatuparan ng ang mga pangarap ng ating mga minamahal na Pilipino. Layunin po natin na makakapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo para maiabot natin ang bagong tirahan na iba't ibang mga unit. Lahat ito nais natin paabutin ng 6 na milyon na bagong pabahay dahil pag pinag-aaralan natin ang housing sa Pilipinas, yan ang numerong lumalabas na kulang na pabahay para sa ating mga kababayan. At ito'y kaya't na ibang klaseng project ito. Masasabi ninyo na infrastructure project dahil meron tayong tinatayo. But it is also a social project dahil may social cost yung mga homeless. May social cost yung mga nagsesquatter. At lahat ng mga nagiging problema na yan, wala silang, yung mga anak nila hindi makapasok sa eskwela, wala silang mahanap na hanap buhay. Kung paalisin sila, saan sila pupunta? Ayan yung mga kung saan na lang napapadpad. Kung minsan, yung sa isang bahay, 3 pamilya na nandun na nakatira doon dahil wala na mga ibang mapuntahan. Ito po ang problemang hinaharap ng ating mga kababayan. Kaya naman,
mahirap natin hingin sa kanila ang kanaang tulong ng ating mga kababayan para sa pagpaganda ng buhay, pagpaganda ng ekonomiya, kapag naman sila ay walang magandang tahanan na nauuwian, kung saan sila makapagpahinga, kung saan sila makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun po ay hindi ito pribilehyo para sa isang tao. Ito po ay sa aking pananaw ay karapatan ng tao. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development at sa patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at ng mamamayan, tiwala kung mapapatagumpay natin itong project na ito. Alam niyo po, ang lead agency dito ay ang Department of Human Settlements and Urban Development. Unang-una, ipapaliwanag ko bakit hindi Department of Housing. Dahil ang kailangan, pagka magpapabahay tayo, hindi maaari basta't magtatayo ka lang ng bahay. Nangyayari yan. Magtatayo ang gobyerno ng bahay, walang patubig, walang kuryente, walang kalsada masyado, walang malapit na eskwelahan para sa mga bata, walang simbahan, walang palengke, hindi dumadaan, hindi pumapasada yung jeep at saka yung tricycle doon. Kaya hindi po pwede na basta't magtatayo ka lang ng bahay. We have to put up human settlements. Kaya kung nakita niyo po ang plano na ginagawa natin para dito sa 4-piece project, ay laging hindi lamang pabahay, kung hindi lahat na ng mga fasilidad na ating nabanggit tungkol nga, kagaya nga, kailangan hindi masyadong malayo ang pupuntahan. Dito, maganda itong location ninyo rito dahil gitnang-gitna ng lungsod. Kaya hindi magiging mahirap ang papunta sa trabaho, hindi magiging mahirap ang pagpunta sa eskwela, hindi magiging mahirap ang pagpunta sa palengke para mamili ng pagkain. Hindi masyadong mahirap para may pupuntahan pagka weekend, meron naman silang libangan o meron pang swimming pool. Yun ang talagang ating secretary, si Secretary Jerry, pang Forbes Park na itong ginagawa niya na design. Malakas po loob ko nung tinawagan ko ang ating kaibigan, si Mr. Jerry Acosar. At sinabi ko kung pwede ay sumama siya sa pamahalaan bilang sekretary nga nitong bagong department na Human Settlements and Urban Development. Dahil po nakita ko yung sa kanyang pribadong negosyo ay talagang napaka-successful ang kanyang ginawa. At nagulat ako, nag-uusap kami, na sabi niya sa akin, nagtrabaho pala siya sa ilalim ng aking ina nung siya'y Minister of Human Settlements nung panahon ng aking ama. Kaya naiintindihan niya yung aming konsepto para sa pabahay, para sa ating mga mamamayan. Kaya mabilis kami nagkaintindihan. At ako'y papalad naman ako na meron akong magaling na naging secretary. At isa pang bagay, hindi ko siya kailangan ialala dahil mas mayaman pa sa gobyerno ito eh. Isa po itong 4PH project sa mga pinaprioridad ng ating administrasyon dahil alam ko po ang bigat na pinapasan ng ating mga kababayang walang bahay, mga nawalan ng bahay, o di kaya ay naninirahan sa mga delikadong lugar. Idinisenyo ang programang ito para sa mga minimum wage earners, ang ating mga informal settlers, yung mga na-displaced mula sa danger zone, yung mga na-displaced dahil sa bagyo, at sa mga kababayan natin naghahangad na dekalidad at komportableng bahay na siguradong abot kaya ng buwanang hulog at bayad. Nais kong ipaalam sa lahat na ang partikular na proyektong ito
ay naging posible dahil sa pagtutulungan ng DHSUD at ang LGU ng Camarines Sur. Di po namin magagawa itong pabahay na ito kung hindi maganda ang koordinasyon sa national government at saka sa local government. Kaya po magiging matagumpay po ito dahil sabay-sabay po natin at may sinusundan tayong magandang plano. Lahat ng ating kakayahan ay nilalagay natin dito sa proyektong ito. Maraming salamat na ipinamalas ninyong dedikasyon, suporta at pagsisikap upang masiguro at makamit ang ating layuning pabahay para sa lahat. Kasabay ng aking pasasalamat ay ang aking panawagan sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga construction group, mga pribadong bangko, lahat ng mga katuwang natin. Sundin natin ang tamang proseso sa lahat ng ating mga gagawin at sumunod tayo sa mga inilatag na batas at alituntunin. Gawin natin ang lahat ng nararapat ng may buong katapatan at pagmamahal sa bayan. Ang tagumpay ng anumang programa ng gobyerno ay nakasalalay sa pagkakaisa natin upang mabigyan ng epektibong solusyon ang mga issue at problema na kailangan ng malawakang kooperasyon ng bawat isa. Kaya naman po ay pagsumikapan natin lahat na makamit ang ating pangarap na 6 na milyong pabahay para sa ating kababayan. Gawin po natin ang lahat ng ating makakaya upang magkaroon ng katuparan at hindi manatiling pangarap lamang ito. Para po sa ating mga benepisyaryong kasama natin ngayong araw, kasama niyo po kami sa pagtatayo ng mga bahay na inyong matatawag na sariling ninyong pag-aari, kanlungan at tahanan. Ako po ay nasasabik sa magandang resulta ng proyektong ito. Habang tayo ay umaabante tungo sa kaunlaran, sisikapin po natin na sama-sama tayong babangon at makakaahon mula sa pagsusubok at kahirapan. Sama-sama natin buuin at tuparin ang ating mga pangarap para sa ating bansa. Diyos mabalos sa Seindo Gabus. I am